Hello, what's up mga bossing at idol ko? Andito ulit tayo ngayon sa Digman Bacoor mga boss. Meron tayo ditong iba-vlog. Bihira lang po ako makakita ng ganito pong Toyota Rush na sariwa po mga boss. Good as new condition pero 2018 model to, Toyota Rush 1.5e. Automatic transmission, gas yung engine, odometer po nito, fresh, 12,000 km ang tinakbo. Price po nito, 648,000 kasama na po ang transfer of ownership mga boss. Metallic silver po ang kulay nito mga bossing. May kasama pang dalawang original na remote key. Kahit po i-variant to, push start button na rin to mga boss. Headlight po nito mga boss, naka-LED headlamps na po yan. Mayroon na po itong daytime running lights. And mga boss, sipatin nyo itong mabuti sa mga naghahanap dyan ng Toyota Rush. Mga bossing, panalo to. Legit po ang mileage nito, fresh na fresh. Pwede pong ipacheck sa kasa mga bossing. Money back if tampered. Meron na rin itong fog lamps mga boss. Ending tong plate number nito, Monday ang coding nito mga boss. Naka-register to hanggang February 2026 mga bossing. Paikot muna tayo mga bossing. Sipatin nyo muna tong mabuti. Makinis po itong unit, wala po itong gas-gas, walang dent mga bossing. Ayan po. Mga gulong natin ito, makakapal pa mga bossing. Nasa 95% trade life pa po. Naka 2 ton 16 inches alloy wheels. All stock, all original mga bossing. Very good running condition. Naka dual VVTi na po yan. Ayan po, kompleto po ng mga emblem yan mga boss. Wala pong ginalaw dito mga bossing, wala pong na-retouch, all stock, all original po ito. Ayan po, ikutan po natin. Mga tail light po nito, naka-LED na rin po ang tail lights nito. Sa mga nagtatanong po kung ano pong pinagkaiba ng 1.58 versus 1.5G, ang pinagkaiba lang po nila, ang 1.5E po, 5-seater lang po ito, yung G variant natin ito, 7-seater. Tapos at the same time, retractable side mirror. Tapos ito po, wala po itong reverse camera. Meron lang po itong, ang mga e-variant natin na Toyota Rush, meron lang po siyang dalawang reverse parking sensor mga bossing. Para sa mga nagtatanong dyan kung ano pong pinagkaiba ng 1.5e versus G variant po natin ng Toyota Rush. Pero the rest po ng features, pare-pares na po sila mga bossing. Naka-sharpin antenna na rin po yan. Mga bubong neto, maayos po yung roof neto, wala pong mga faded dito, lahat po intact. Original shiny paint po ito lahat mga bossing. And kung ano po yung kapal sa harap na gulong, ganun din po sa likod mga bossing. Alam niyo naman po sa mga subscriber natin dyan, sa mga binablog ko pong unit na makakasigurado naman po kayo kung paano naman tayo mag-check, ini-scan, ini-test drive po natin. Kaya wala pong problema, pag pinuntahan nyo po ito, kung sa may mga kursonada nito, pwede nyo pong puntahan dito. Ayan mga bossing, ito po, habang nagbablog po tayo, kagaya ng sinasabi ko, pag tayo nag-vlog talagang 100% ini-scan natin mabuti. Para naman po yung mga hard-earned money nyo po talagang hindi naman po masayang, worth it po talagang unit. Sulit na sulit po yung mga bibili nito mga boss. Rare lang po ito, 12,000 po. 12,257 to be exact po ang mileage niya, not tampered, money back po if tampered. Hindi to masyadong gamit kasi ang first owner nito, nagbabarko. So, seldom use lang po ito. Ang madalas lang gumagamit nito, yung brother niya sa village lang po nila, pinapaikot yung unit. Kaya kung gaano naman po ka-fresh, nakita nyo naman po sa loob. Kung makikita nyo to ng actual, amoy bago pa po ito mga bossing. Ayan, dashboard, all intact. Ayan, makikita nyo naman po mga bossing. Tapos yung mga matting niya, naka all stock matting po yan. Wala pong binago, all stock, all original. Ito po yung stock pa to na libre ng Toyota, itong seat cover niya na tela. Pero kahit alisin nyo po yung tela niyan, all intact yung mga upuan. No wonder kasi 12,000 lang po ang tinakbo neto. Steering wheel, makikita nyo po mga boss, yung steering wheel natin ito. Kung gaano naman po ka-intact. Talagang kahit 2018 model, makukompare nyo po ito sa bagong modelo mga boss. All power and all mechanism working po lahat mga bossing. Ayan mga boss, sa glove box natin, nandiyan po yung manual and booklet. Kompleto po ito lahat mga bossing. Start po natin yung engine. Ganun po siya ka-smooth mga bossing. One click, one start. Open po natin yung aircon. Ayan, naka-touchscreen head unit na rin to mga boss. Stock po yan na head unit po ng Toyota mga boss. Wala pong binabago. Naka-dual ice cold aircon to mga boss. Meron din control ng aircon dito sa likod. Mamaya ipapakita rin po natin. Ayan, meron na itong traction control system. Tapos dito naman po sa steering wheel, meron pong audio controls dito. Working po lahat yan mga bossing. Ayan, malamig ang aircon with automatic climate control. Shifting naman po nito. Naka 4-speed automatic transmission po itong si Toyota Rush mga boss. Ganun po siya ka-smooth. Kahit kunting mga vibration, wala ka pong mararamdaman dyan. Ayan, you can bring your trusted own mechanic ng mga boss kung talagang gusto nyong puntahan to. Worth it po to sa 648,000. Pwede niyo rin pong ipasok to ng financing. Very smooth po ang ano nito, ang shifting nito mga bossing. Ayan, ceiling boss Mike, pakita mo nga boss Mike kung gaano po ka-fresh ang ceiling na to. Kompleto rin po ito mga boss, may kasamang RFID, AC trip tsaka auto sip po mga boss. Dare to compare na lang mga bossing sa mga ibang 2018 model. Ito po, talagang masasabi ko naman po talagang pag napuntahan nyo to at nakita nyo tong unit, hindi nyo na talaga to aayawan. Talagang kung rush ang hanap mo, ito po ang hinahanap nyo. Sa mga naghahanap dyan kasi ng mga 7-seater, kung gusto naman po nyo nung ito, magtataka, ayoko nyan kasi 5-seater lang nyo. Madalas kasi yung iba, naghahanap din ng 5-seater kasi yung iba, lagi lang naman po nakatupi yung third row seats na hindi nagagamit. So at least ito, malaki po yung trunk space nyo po doon, papakita ko sa inyo mamaya.
Yan, lahat po ng ilaw gumagana, bintana, working po lahat. Kabilang side, gumagana po lahat ng daanan natin, working po lahat, bossing. Sulit na sulit to, kaya worth ito takbuhin mga bossing sa mga kababayan nating OFW dyan. Para serve nyo na po ito. Legit po yung milyahe nito, 12,000 km lang ang tinakbo. Ay, yung ilalim yan mga bossing, wala pong mga bahid ng mga dumi-dumi dyan o kalakalawang po ng tornilyo. Kasi yung po, ayan, nakita nyo naman po yung stock carpet po niyan mga boss, yung stock matting yan. Malilinis po yan, wala pong mga bahid ng dumi-dumi dyan o baka sabihin nyo, baka nabahayan. Hindi po mga bossing. Yun po yung una-una nating pag nagbablog tayo, yun ang una-una natin chine-check, papel, kung nabaha, kung may bangga, at syempre po, ang makina po, transmission, yun po yung pinaka-importante sa lahat mga boss. Dito sa second row din po natin, iba talaga ang amoy ng 2018 tas mababa ang milyahe mga boss. Ito po yung aircon dito sa likod. Ito po yung control niyan. Ayan, working po yung aircon niyan. Ganon din po yung carpet dito sa second row. Stock carpet din po na Rush nakalagay. Tas malilinis po lahat yan. Meron na siyang center console armrest po mga boss. Ayan, kung marami kayong i-load weight, ito po na 5-seater. Sulit na sulit to kung marami kayong ilalagay. Nakita nyo naman po. Maluwag na maluwag po ang lagayan. Dito nyo pong paglagay ng marami mga luggage sa mga mahilig mag-travel dyan. Tinaas ko pa yung upuan, makita nyo kung gaano kalinis yung interior nito. All intact po yan. Naka-Toyota Rush na rin po na trunk tray ito mga boss. Para kung may mga ilalagay kayo ito mga medyo basa-basa, safety po yung carpet nyo mga boss. Gaano ka-intact po talaga tong unit, sulit na sulit to. Garantisado po talagang quality ang unit na to. Ayan, nakita nyo mo po pag nakatupi kung gaano kalaki ang lagayan nyo dyan. Bago rin po ang reserbang gulong neto. May mga guhit pa po yan. Tsaka mga pang-ilalim po yan, malilinis po ang pang-ilalim yan. Wala pong mga kalakalawang, tapos wala po itong kalampag, wala siyang under chassis noise. Pwede nyo pong i-test drive pag napuntahan nyo po dito. Ito po yung likod nito mga boss, pag nakabukas ang ilaw niyan, ganda po ng taillight niyan. Naka-LED na po yung taillight niyan. Tapos meron siyang third brake light dito sa taas. Alright, check natin engine bay nito mga bossing. Ayan mga bossing, check nyo naman po engine bay nito under the hood kung gaano naman po kalinis at ka-intact po yung ano nito, yung engine nito mga bossing. Ayan, may mga kasa markings pa po yan. No talsik, no usok, no blow by. Napaka-smooth po ng under niyan mga bossing. Condition po itong unit, ready for long drive. Ayan, at saka ang gaganda nito, bagong change oil lang po ito ngayon mga boss. So, sa mga bibili na ito, hindi ko na po sa inyo advice na ipa-change oil kasi kaka-change, nakita ko po na kaka-change oil lang po ng unit natin. So, ang next change oil nyo po dito, mga around 17,000 o 18,000 po mga boss. Kasi 12,200 na po tubig sa kamilyahin nito. Ito naman pong Toyota Rush natin, ano na po ito, rear wheel drive. Tapos, timing chain na po ang gamit, powered by a 1.5 liter dual VVTi gasoline engine that produces 102 horsepower at 134 Newton meter of torque mga boss. Nothing to fix. Sasakyan nyo na lang ito kagaya na sinasabi ko, gas and go. Ayun, mga ilaw niyan mga boss, ganyan po yung view niyan pag nakabukas yung ilaw niyan. Yung daytime running less yan, kagwapo. Kaya kahit 2018 to, tas 12,000 ng milyahe, pasok na pasok to mga bossing. Highly recommended to mga boss. Reserve nyo na po ito. Alright mga bossing, sa mga naghahanap naman dyan ng pasok sa budget na 7-seater po MPV, meron tayo ditong quality unit po mga boss. Meron tayo ditong 2018 Suzuki Ertiga 1.5 GL. Automatic transmission, gas yung engine nito, odometer po nito, 57,000 km ang tinakbo. Price nito, 478,000 kasama na po ang transfer of ownership mga boss. Check nyo po ito mga bossing, may kasamang dalawang original key, may manual and booklet tong unit natin, may mga ilang panel lang po na retouch, pero presentable outside appearance po to mga bossing. Sulit na sulit din to sa mga naghahanap, sa mga kababayan natin dyan na magbabakasyon ngayong December, sa mga naghahanap ng 7-seater MPV, pasok na pasok to sa inyo mga boss. Pwede rin po natin ipasok to ng financing mga bossing ha. Sa mga nagtatanong dyan ng requirements at saka financing computation po, comment down below sa video mga bossing at i-assist ko po kayo. Unahin muna natin po mga boss yung headlight nito. Ayun yung mga headlight nito mga boss, malilinaw, wala pong mga crack dyan, wala pong mga lamat-lamat dyan. Ayan, naka-halogen headlamps. Paras po, yung kung ano po yung linaw sa kabila, ganun din po ito. Tapos ang kagandahan po nitong Suzuki Ertiga natin mga boss, naka-full garnish set na po ito. Ending 1 ang plate number, naka-register dyan hanggang January 2026 sa mga bossing. Walk around muna tayo mga boss para makita nyo po kung gaano po ka-fresh po itong unit natin. Ayan, mga gulong natin ito, nasa 85% trade life mga bossing. Lata all the way, wala po itong mga gas-gas, walang dent. Kagaya ng sabi ko sa inyo kanina, may mga ilang panel lang po na na-retouch dito pero overall appearance presentable. Meron na siyang repeater po na ilaw dito sa signal light po natin mga boss. Tapos ito pong ano natin, automatic retractable na to mga bossing sa mga nagtatanong dyan. Ayan po, automatic retractable na po yan. Yan din po yung mga features natin na meron na rin po sa Ertiga natin. Ayan, gagawa po ng mga handle niyan mga boss. Nakikita niyo yung full garnish, sinasabi ko na full garnish set, kasama na po yan mga boss. May mga garnish na po yan. Ganon din po kung ano po yung kapal sa harap, ganon din po sa likod ang kapal ng gulong neto. Naka 15 inches stock alloy wheels, wala po yung gutter marks. All stock, all original to, wala pong binago po dito, lahat po stock pa po ito. Dito naman po sa likod mga boss, nakita niyo naman po yung mga tail light niyan. Ayan po, kung gaano naman po kalilinaw mga tail light niyan mga boss.
Ayan, tapos meron na siyang third brake light dito. Tapos ito pong Suzuki Ertiga, meron na po itong dalawang reverse parking sensor mga bossing. Ayan, walk around ulit tayo mga boss. Presentable to for only 478,000. Pasok na pasok sa inyo to mga bossing. Ayan po yung mga roof natin, wala pong faded dyan. Sipatin nyo tong mabuti mga bossing sa mga naghahanap dyan. Panalo to, panalo to. Ako na po nagsasabi sa inyo mga boss. Reserve nyo na po, paunahan po kayo dyan sa mga naghahanap ng 7-seater MPV mga boss. Ayan, wag na po nating patagalin to mga boss. Kung gaano naman po ka-fresh ang unit. Ito po, may kasama tong seat cover na tela mga boss. Tinanggal ko lang po para makita nyo kung gaano po ka-fresh ang mga upuan neto. Pero ipapadetail pa po natin to. Para po talagang pagdating po sa inyo, malinis na malinis at talagang garantisadong fresh po yung unit natin. Ito naman po, nakita nyo naman po yung steering wheel natin. Legit po ito, 57,000 km pong tinakbo. Orig mileage not tampered, money back if tampered mga bossing. Ayan, tapos ini-scan po natin yan. Lahat po ng unit, wala tayong pinapalagpas. Ini-scan po natin, masusi po natin chine-check. Naghahanap po tayo ng maayos na second-hand cars para sa mga kababayan natin talagang nagtitiwala po sa akin. Maayos po lahat natin chine-check. Masusi po natin chine-check ang unit. And mga upuan dito sa driver side, mga boss, nakita nyo naman, no? Wala pong kagalos-galos. Naka-public seats to, pero ang ganda po ng pagka-public seats ng mga Ertiga na to. Beige na public seats. Wala pong mga himulmul dyan, wala pong punit. All power and all mechanism working po lahat. Mga bintana niyan working po. Ayan, lahat po ng bintana niyan, pati yung automatic retractable side mirror, working po lahat yan mga boss. Ayan. Working po yan mga bossing. Kahit 2018 model to, well-maintained and well-preserved unit to mga boss. Dashboard. Kung gaano naman po ka-fresh yan, hindi pa po na-detail yung unit natin na to, pero nakita nyo naman kung gaano po ka-elegante yung loob neto. Ayan, start po natin yung engine. Ganon din po yung mga matting nito, naka-stock matting din po yan. Ayan, nilagyan lang po natin ng matting, pero yung mga stock matting na carpet niyan, malilinis po yan. Lalo na po, pag na-detail dyan, abangan nyo po, mas lalo pong sasariwa po yung unit natin. Start po natin mga boss. One click, one start, kagaya ng sinasabi natin po. Paulit-ulit natin sinasabi, hindi tayo nag-unit na hindi po maganda. Lahat po, quality yung unit natin dito. Naka-stock head unit po yan mga boss. Open po natin yung aircon. Ayan. Actually mga boss, bago naman po natin binablog, tinetest drive po natin yung unit, mga pang-ilalim nito, maayos shifting, transmission, maayos mga boss. Malamig ang aircon. Naka-dual ice cold aircon, pati po dito sa second row, ipapakita ko po sa inyo yung bukasan po ng aircon dito sa likod. Ayan mga bossing, sa mga naghahanap nito, panalo to, panalo to. Shifting natin ito mga boss. Reverse, neutral, drive, wala pong kaldag, wala pong ano to, shift shock, maayos pong shifting nito. Very smooth pong shifting nito. Garantisado mga bossing, garantisado. Talagang hindi tayo magbablog ng hindi po maayos na unit, kaya sa mga nagtitiwala dyan ng mga kababayan nating OFW. Salamat po mga boss sa inyong mga tiwala at hindi naman po ako mapapahiya sa inyo sa mga unit na binablog ko. Dahil talagang naghahanap ako ng maayos na unit para sa inyo mga boss. Check po natin second row nito mga bossing. Yan yung second row natin mga boss. Eto po, pwede itong i-tilt yung upuan dito. Ayan, pwede mo siyang i-tilt, tapos movable po yan. Atras abante para makapasok po yung ano, tapos meron na tong, ayan, may armrest na po yan mga boss. And namumove po ito forward, backward para po maluwag po yung ano nito. Tsaka okay po yung legroom tsaka headroom nito, yung space nito sa second row. Maluwag din po itong Suzuki Ertiga natin. Ayan, may rear center armrest po dito. Ayan, dito pwede po yan. Tsaka yung mga upuan mga boss, kahit po tinanggalan natin ng seat cover po, malilinis po yung mga upuan nito sa second row. Pero ipapadetail pa po, kagaya ng sabi ko sa inyo kanina, ipapadetail po natin lahat yan. Ayan po, working po yung aircon natin sa second row po. Ayan, malamig po yung aircon nito. Wala pong problem, lahat po all intact. Ayan, check po natin yung third row po nito, yung trunk space nito mga bossing. Ayan. Ito po yung third row natin mga boss. Ayan, shoutout po dyan sa mga kababayan nating OFW. May nagpapablog sa akin ito bago niya daw po i-reserve. Pero syempre po, hanggat wala pang reservation, open po sa lahat to kasi first come first serve naman po tayo. Ayan, yung third row seats yan mga boss. Pwede nyo siyang tupiin kung marami kayong ilalagay ng mga bagahe po. Pwede ito, maluwag din po yung ano nito. Maluwag din po yung trunk space nito mga boss. Pwede ito pang family service na pasok sa budget. Ito na pong hinahanap nyo. Check po natin engine bay nito mga bossing. Ayan mga boss, check nyo naman po engine bay nito under the hood. Smooth and quiet engine, very good running condition. Excellent engine condition po ito mga boss. Wala pong issue, wala pong hidden defects to mga boss. 100% no talsik, no usok, no blow-by. Ayan, kagaya po nang nagbablog po tayo ng mga unit natin, chinecheck po natin ng maayos yung mga frame niyan, kung may mga bangga po. 100% no accident history po ito. Tapos ito po, naka-Amaron battery. Ito naman pong Suzuki Ertiga natin, front wheel drive po ito mga boss, powered by a 1.5 liter gasoline engine that produces 103 horsepower at 138 Nm of torque mga boss. Kaya sa mga naghahanap nito,
Pasok na pasok sa mga budget nyo to mga boss, 7-seater ang capacity. Kompleto yung mga papel, ready for transfer po ito. Alright mga boss, see you po sa next upload natin. Abangan nyo lang po, marami pa tayong unit na parating. Iba-vlog po natin yan para sa inyo mga boss. Ingat po ang lahat, God bless. Mama, chup chup.